welcome back to my channel and to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na kayo. We got another motovlog here. A quick review on a new bike again. Kaya naman, samahan nyo ako. And andito na naman tayo sa ating garahe para mag-walk through muna dito sa Vogue 900 DSX 2024. So, ito na ating ginagawa lately. Walk through muna about the specs and everything bago ako magbigay ng mga personal insights about this bike bago natin siya tuluyang i-ride sa labas. So, as you can see, ang ganda niya, diba? Look at that design. Oh, that spoke wheels with that gold rims. Panalo. Pati yung forks niya. Basta talaga gold, ang lakas ng dating. Parang sosyalin at mamahalin agad ang motor tignan, diba? Ang ganda ng pagkaka-design. And this one is the black color. And specifically, Black Knight ang tawag. The other two, it's a combination of white and blue. And another one is may accent na parang neon green. For me, maganda to, pero maganda rin yung white. I believe, lalo pag white ang color or light, mas lalong lumalaki tignan yung motor. And sa mga ganitong klaseng category, ang gandang tignan pag ang laki ng motor, no? Ang lakas lang ng dating. So, as I've said, walk through muna tayo sa mga specs, konting specs na mababasa natin online or sa papel. And at the same time, pakita ko na rin sa inyo yung mga iba't ibang parts nitong DSX 900. So, itong motor na to ay mayroong 895cc pagdating sa displacement. Kanyang horsepower ay 93.8. Not bad for an adventure bike. Naka-unified na rin to, guys. Naka-slipper clutch. 6-speed ang gearbox at naka-chain ang final drive. Ang cooling system nito, guys, ay liquid cooled na rin. Ang kanyang front and rear brake, guys, ay Brembo. Oh, ha? Tingnan natin sa harap. See? Yan. Naka-Brembo brakes na tayo. Not bad, diba? Meron siyang ground clearance, 190mm. Ang kanyang dry weight ay 238 kg. Ang kanyang fuel capacity ay 17 liters. Not bad. And isang napansin ko actually sa kanya, mukha na nga siyang malaki. Yan, mukha na siyang malaki. Medyo mataas pa. Dahil ito ay may seat height na 825mm. There are certain sites na sinasabi na ang pangalan nito ay Vogue DS900X Tourer. Sinasabi kasi nila talaga na this is a touring bike, pang malayuan. At ang maganda, guys, kahit all stock ang nasa harap natin. Oh, wait. There's some upgrades pala. Kahit karamihan ng mga nakakabit ngayon sa harap natin ay stock parts, imagine what you can get sa SRP nito. Unang-una, ayan. Yang kanan ng mga panniers, pati ng top box. This crash bar, yan. Also, this handguards. What else? Yan, ang dami. Actually, pati yung mga panniers niya and the top box, libre. Guys, libre. Hindi lang yun. Marami pa ako sabihin sa inyong libre. Sa presyo na 650,000 pesos. Alam nyo ba na I've driven and I've owned different kind of bikes na. Kaya alam ko pag sobrang sulit talaga yung motor na nakikita ko or na-experience ko. Kasi alam ko yung gastos para magpakabit ng mga bracket na yan, yung mga crash bar na yan, magpa-add ng spoke wheels, yung mga handguard na yan. Alam ko yung price niyan sa iba't ibang brands. And dito sa DSX 900, Black Knight specifically, actually I believe other colors too, may libre na siyang panniers, side panniers, metal panniers pa nga, top box, and then crash guard. And alam nyo ba, guys, na may heated grips na to? Yes. Stock nakakabit
ang kanyang heated grips. Samantalang ako, sa isang motor ko, nagpa-add pa ako niyan bago ako sumalang sa Boss Ironman. Hindi lang yun guys, bukod sa heated grips, meron din tong radar. So ano ba yung radar? Papakita ko sa inyo habang tumatakbo. Pero yun yung magkakaroon dito, ayan o, kita pa nga actually o, ayan o. Yan. Umiilaw yun. Yan. Saan na yun? Yan, yung triangle na yan. Umiilaw yan guys. Every time na mayroong masyadong malapit sa kanan sa kaliwa habang tumatakbo kayo. Either another motorcycle yan or kotse or ibang sasakyan. Yan, magwa-warning siya. Meaning merong masyado o medyo malapit sa'yo. Too close sa'yo. So, of course, parang iwa-warn niya na mag-ingat ka, baka bigla ka lumiko or lumipat ng lane, meron nakatabi sa'yo. And bukod doon, meron din siyang another feature. I will check the name, of course. Sabi lang sa akin ni Boss Bobby ng Vogue, mag-iilaw, magbe-blink-blink yung iyong rear light pag mayroong masyadong malapit sa likod mo. Yun ang aking tanda. Pero I will research on that more. Kasi ang hirap, parang di ko ma-video yung feature na yun. I will try kung makakuha ko sa mga kasama ko, kung magkakaroon ng video na ganun. Anyway, dahil nandito na rin lang tayo sa harap, this button guys, i-disclaim ko lang, para yan sa aux light. Pero yan ay hindi stock. Pero meron na siyang secondary light na stock. Ito this one, ayan. Ito secondary light to. Bukod sa inyong main light. And ito yung aux light na nakakabit. Yung tinuturo kong buttons kanina. So this one is not stock, but this one is stock. Alam nyo ba guys, sa ibang brands, add-on din yan. So another good accessory na nakakabit na habang stock pa yung motor nyo. And keyless siya guys. Here, I'll show you. Ayan, ang kanyang susi. Very nice. At ito ang kanyang power button, as you can see. Ayan ang mga navigation buttons. Kompleto siya. Dito usually sa harap yung heated grips. Yan, ito. Habang tumatakbo, you can just turn it on. Isa pa nga pala guys, dahil nakita natin to. This is cruise control. See? For 650 with a 900 displacement, naka-cruise control ka na, sangka pa. Wait, on the other side, papakita ko rin sa inyo yung... So, ito naman ay camera and the mode. Why my camera button? Kasi, habang stuck itong motor nyo guys, meron na siyang camera sa harap. And when you click on that, nagre-record siya. Yan, ire-record niya kung ano yung gusto nyo ipa-record. And to download that video, all you have to do is download the app and then connect on this motorcycle. So as you can see, okay na mga materials na ginamit. It's not cheap. Power button, ang ganda. Pati dito. And it's nice na madaling pindutin yung mode. So besides that, we also have this. So we have USB ports, Type A and Type C. Para kung gusto nyo na rin mag-charge, mas madali. Andito rin sa harap. Napaka-ganda ng placing. Minsan kasi pag medyo malayo sa harap, tapos yung phone mo nakamount dito, 'di ba? Parang ang hirap kung saan sa padadaan yung cable. And this one is a 12 volts. Kung hindi man ito sapat sa iyo, meron pa rito sa kanan. Ayan, ang daming USB ports or power outlet ng iyong motor. Bago muna natin siya i-on guys, nakalimutan ko lang banggitin. Alam nyo ba guys na itong gold forks na meron tayo sa harap natin ay KYB brand. So hindi talaga tinipid tong 900 DSX ng Vogue. Of course, meron na ring ABS at traction control itong motor na to for more safer ride. And ang kanyang gulong guys ay Pirelli tubeless tires. So, balik tayo ngayon sa display. This one nga pala guys is 7 inches TFT display. As long as itong susi ay asa katawan nyo at nakadikit kayo dito or malapit sa motor, you can turn this on.
Yan, oh, ganda, diba? All the informations that you need, yung oras, temperature, odo, and as you can see here, makikita nyo rin yung PSI ng mga gulong nyo. Yes, may connection or may connectivity na itong TFT display sa inyong mga gulong. Sa ibang motor nga, mag-a-add ka pa ng accessory para lang mabasa ang PSI ng inyong motor. So, let's turn it on. Ito yung logo or signal ng cruise control. Dito ang temperature. Dito ang fuel. Yan, trip 1, trip 2. Right now, we are on road mode. When we click on this mode button, lalabas yung ibang modes like Sport, Rain. Itong ating unit ay mayroon tatlo: Sport, Rain, and Road. And here guys, if you want to enter the settings of this display, you just have to click here. Yan, ang makikita nyo. So, up, down, exit, and enter. We have settings, language, unit, represent, time, Bluetooth, dahil may phone connection nga rin ito. EMS, yan. Ito na pwede nyo makita. Phone book, cruise control, and the radar. So, you can turn it on and turn it off. But, regardless, napakalaking bagay na meron na siyang radar. So, labas tayo. On the left, we have settings and all the details of your motorcycle, current details. And yung kulay na sinasabi ko sa inyo, yung isang kulay, gray na mayroong accent ng neon green. Di pa yan yellow eh. Pero meron naman isang color pa, yung isa ko pang gusto, gray din siya, light gray, then may accent ng blue. So, hopefully makita rin natin yon. But regardless, any three, maganda yung color. So, again, ayan yung mga details. And then, wait, nawala. Ayan. Exit. So, yan yung mga makikita nyo. Informations dito sa ating 7 inches display na TFT. Not bad again for 650,000 pesos, diba? Now, of course, mag-sound check tayo. Lalapit ko lang yung mic ko dito sa exhaust. As you can see, this one is still on stock. But of course, I believe there are options to upgrade and mas gaganda pa yung sounds nyo. Let's try. Not bad at all. So, let's turn it off. Simple as that. Ganda ng exit display ng ating Vogue 900 DSX. So, medyo ilapit natin yung mga details. Or medyo ilapit natin yung camera para makita nyo yung details. Like this, guys. Ang ganda ng details dito. Alam nyo kung bakit? Pag kasi ito ang material na ginamit nila dito, glossy. Wait. Ang hirap eh. Ayoko magpakita ng ibang brand. But I have here bike sa ating garahe na itong part na to glossy. You really have to buy, what do you call that? Yung parang rubber or other things that you can put in here. Kasi lagi siyang tinatamaan ng pantalon nyo, ng belt nyo, and magagasgas to. It's really nice na this part hindi siya gasgasin. So, yung ganda niya ay ma-preserve nyo. So, of course, ayan. May accent din dyan na parang carbon-like finish. Dito rin. Pero of course, hindi siya carbon. That's too much na to has. So we have Black Knight here. And we have the Vogue emblem
ang logo. Gustuhin ko matanggalin yung plastic. May plastic pa siya, hindi to atin. This is a demo bike from Vogue Philippines. Sobrang thankful ako sa Vogue. Mula na nakilala ko sila hanggang ngayon. Sobrang bait nila sa akin. And everyone from their shop talaga, mabait. So if you have any inquiry, punta lang kayo sa kanila. So ayan, yung ibang details guys. And ito yung apakan for the back ride. Ito naman ang susi para matanggal natin ang upuan. What else? Yan. Yung chain. You also have DS900X here. Yan ang nakasulat sa mismong motor. Pero online ang pangalan niya ay 900 DSX. Again, some carbon accents there. Carbon looking. Ito naman ang kanyang bracket for the top box. I like the seats actually. Malambot siya. And maganda yung material na ginamit. Here at the back part, wait, I'll turn it on para makita ko ninyo yung ilaw. Oh, diba? Ganda. I think yung sinabi sa akin ni Sir Bobby, magbiblink to pag merong masyadong malapit sa inyo. Parang nakitaan ko na ng ganong feature. Hindi ko maalala kung anong kotse or motor yun. Pero ganon. Let's turn it off. Wait. Sorry. Ayoko lang ma-drain ng battery niya. So, ayan. Ayaw pang mamatay ng ilaw. But the display is already off. I believe unti-unti yung mamamatay yung... There you go. So, ayan yung exhaust. Ayan yung gulong. Some Brembo logo there. And another thing nga pala guys, munti ko na makalimutan, merong center stand itong motor na to. Yes! Again, sa ibang brands, add-on yan. Yung center stand. And pag naka-adventure ka, malaking bagay may center stand. Kasi, di ba, mga pinupuntahan mong lugar, hindi naman laging smooth ang kalsada or ang parking. Minsan kailangan mo talaga mag-side stand. I mean, mag-center stand instead of a side stand. So, here, another or some carbon fiber accent here. Of course, DS, Vogue 900. Where's the X? Here is the X, I believe. X, ayan. DSX. Ito, may Vogue brand din. And ang kanyang windshield. Isang gusto ko guys dito is the light. Ang ganda no? Ang ganda ng ilaw. So let's turn it on again para mapakita ko sa inyo yung ilaw. Oh, ganda ng DRL guys. Ormo. And right now naka-on yung mga ilaw. As a settings yan, you can turn it off. So, another trivia here guys. Alam nyo naman, para tayo si Kuya Tim, paminsan-minsan may trivia. Alam nyo ba guys, na ang Vogue is a part of Lonsin Group or Lonsin brand. At alam nyo ba guys, na ang Lonsin ang gumagawa rin ng makina ng BMW F800 at BMW F900. So, ayun. Kaya medyo nagka-idea na kayo sa look and sa magiging quality and reliability nitong Vogue 900 DSX. So anyway, balik na tayo sa kalsada. Magbibigay ako sa inyo ng ilang inputs ko about this Vogue 900 DSX. A few moments later. So ayun, tapos na tayo sa ating pag-ikot sa motor na to sa ating garahe para sa ilang specs and sa ilang information about this motorcycle. So ngayon naman guys, ang aking mga insights or inputs about this motorcycle, especially na ilang araw din siya sa atin. So coming from different bikes like this or medyo malapit dito, regardless of the brand, I can easily say na sobrang sulit tong motor na to. Yun ang unang-una kong ibibigay sa inyo na advice or input. Sobrang sulit ng motor na to. This is 650,000 pesos. 900cc.
sakto ang horsepower. Ang kanyang dry weight is also good. Even actually, ngayon, ang gasolina natin, konti lang bawas. Hindi pa rin siya mabigat. So, even though 825mm yung seat height at tiptoe tayo, with the kind of settings ng suspension, madali pa rin for me to maneuver it. Kahit sa slow or sa traffic or sa parking, still easy for me. So, I really like it. I really like the look. Hindi siya mukhang 650,000, mukha siyang 1 million bike or more. With all the additional features and parts and accessories, diba? Parang ang laking bagay na you don't have to buy the other things like the crash guard, the hand guard. Of course, with the heated grips. Wait, ayan na guys, oh, ano na siya, gear 3. Nakita nyo, may triangle pataas or arrow up. Yan, kulang na daw tayo sa gears. Anyway, of course with the heated grips, with the radar, I don't know, ang dami niyang ang dami, mayroong gear down din kasi, sorry, napuputol yung mga sinasabi ko. Look, ayan, no, meron na namang indicator. So, sa Kawasaki kasi ang nakita ko, nagbe-blink siya pag you have to shift up. Pero there's no notification if you have to shift down. So, it's really nice para kang may katulong, diba, sa pag-ride. Lalo na kung hindi ka pa ganun ka-skilled or feeling mo that's a good training for you when to shift up and when to shift down. Anyway, yun nga, sabi ko nga, for 650,000 pesos, meron ka ng heated grips, meron ka ng crash bar, meron ka ng radar, oh my god, magkano ang radar, and meron ka ng mga panniers, stop box, and everything that you need on a new bike. Parang napakalaking bagay, diba? You don't have to shell out any more money than the 650 na pambili ng motor. So, ang laking bagay talaga pag sulit yung nabibili mong motor. At the same time, ang sarap niyang gamitin. Ayan ang bilis-bilis natin, diba? Actually, ever since naman, believe talaga ako sa Vogue brand compare sa mga kalaban niyang brand. Kasi sa ilang beses na nahiram ako sa kanila ng motor, napansin ko na parang laging sulit yung presyo nila dun sa motor. Hindi overpriced, and then parang you always get the best of everything sa maliit na halaga na ilalabas mo. So, alam mo yun, hindi ka magsasacrifice na ito lang pera mo, ito lang kaya mong bilhin. You can always get the best out of your money. And knowing Vogue personally, yung bait nila, guys, ayan, hanggang katapusan na lang to, kaya sulitin natin. Actually, dadaan tayo dito and then iikot lang tayo, wala talaga tayong ride. We did this, dito tong ride na to sa Cavitex para lang i-test itong Vogue 900 DSX. Anyway, going back, so ayun nga, knowing Vogue people in the Philippines, mababait sila. From people from repair, service, sales, and of course Sir Bobby and the rest of the Vogue family, mababait sila and madadali silang kausap. Alam mo yon? Alam mo minsan, hindi pala minsan, alam nyo madalas pag naglalabas tayo ng ganyang kalaking pera, lalo na kung para sa kotse, sa bahay, sa motor, diba? Gusto natin kung merong service after that, sana yung service maganda. And I can honestly say na hindi kayo mahihirapan pagdating sa after sales sa Vogue Philippines. So parang panalo ka na sa nabiling motor, panalo ka pa sa service na makukuha mo, and of course the Vogue community as well. Ko ba na isang na-experience yun? After the club, after the Boss Ironman Endurance, isa sila sa sumalubong sa akin sa finish line. So, alam mo yun, kahit wala akong Vogue na motor, and na kakasama ko lang sila pag may mga nahihiram akong motor, nakakausap ko sila.
ang bait pa rin nila sa akin. Tapos parang asaya-saya na at the end of the finish line, sila sa mga naghintay sa akin, tapos nag-congratulate. So, if you have that kind of community, hindi lang basta-basta nagmamotor ka lang, na naisin mong lalong mag-ride, diba, with the community. Gugustuhin mo na lagi mo silang kasama, na every ride mo magiging masaya, yung mga ganung bagay ba. So, sobrang sulit maging part ng Vogue community. Anyway, tayo ay mag-U-turn lang naman here. Babalik tayo sa kabilang side because it's free. And then, ibabalik na natin tong motor sa Vogue Imus, Cavite. Doon ko to kinuha. Yes, may dealership sila doon. Beside doon, may dealership din sila sa Caloocan, of course. Sa Caloocan yung una nila. And then, meron na ngayon sila sa Imus. And I believe yung sa Imus, mag-e-expand pa daw. I'm just not sure kung magkakaroon sila sa iba pang branch or kung may iba pang branch nga. Anyway, ayan. So, as you can see, ang bilis bumilis, diba? And we are on sport mode. Ayan, nagpapa-shift up na. So, para ka na rin naka-liter bike pala sa motor na to. Sa mga pagkakataon na nakakahiram ako ng Vogue ng motor, wala pang inabutan sa akin ng sira kahit lumang-luma na. There was one time na medyo luma na yung hiniram ko sa kanilang motor kasi lumang modelo na naman talaga yung motor and medyo matagal na yung demo unit nila, walang bago. And wala ako naging problema dun sa motor. Hindi siya inabutan ng kahit anong problema sa akin. Pero there are times na nakahiram ako ng motor at grabe, sa akin inabutan or may nangyari isa nga, bagong activate, pauwi pa lang ako galing sa showroom, may problema na yung motor. Ganun yung ibang brand. So, masasabi ko na sa experience ko, wala akong na-experience na ganun with Vogue. As well as, kanino ko ba marirecommend tong motor na to? I believe sa mga gusto mag-upgrade, tumaas ang displacement and such, and sa mga gustong mag-adventure ride, kahit naman sabihin natin na ikaw yung tipong puro expressway lang naman or pave roads, baka mamaya bigla na lang kayong madaan sa lubak-lubak or off-road, diba? So malaking bagay na ganito na yung motor mo. And dahil mataas siya at the same time, hindi rin siya sabitin, diba? So, wait lang medyo, ayan, try natin magmabilis. Medyo maraming sasakyan. Partida to hindi pa to diretso, guys. Sayang. Dami sasakyan kung konti lang, kayang-kaya natin to. But as you can see, ganun lang kadali, nag 160 agad yung motor natin. Yeah. What if pa pag maluwag yung kalsada and straight, diba? So makikita nyo kung anong maximum speed nitong motor na to. But regardless, yan, nagwa-warning siya rito, yung radar niya, kasi biglang nagkaroon ako sakit sa kanan regardless, ano ba bang hanap mo, guys? Kahit yung mga Japanese brand, parang they cannot give you that good offer, diba? 650 tapos 900cc, may radar, may heated grills, may crash bar, may top box, may panniers, may ilaw na nga, additional lights, diba? May parang aux light na nga ata yun yung isa. Sayang hindi tayo banking dito kasi alaman So anyway, yun, diba? Look at the bike itself pala, ang ganda na niya.
Wala ka na kailangan baguhin sa kanya para gumanda siya. Sa'yo na lang talaga yung kung gusto mo pang may mga i-add. At the same time, reliable yung brand, maganda yung community, maganda yung after sales. Parang, I don't know, sorry paulit-ulit man ako kasi ganun ako pag feeling ko sulit yung motor, alam mo yun, because I've paid more many times sa mga nakakaalam ng mga naging motor ko, especially sa big bikes. Alam niyo naman kung ano yung mga naging motor ko, and yung iba doon kung magkano, diba? So feeling ko, pag nakakakita ako ng mga ganitong motor na, wait lang, bakit ganun yung presyo? Ba't ang mura? Diba? Parang, ba't sa akin hindi ganun yung motor ko? Parang ganun ang nasasabi ko na lang. So, yun. This is a very, 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 very good option for upgrade. Hindi kayo magsisisi. Sulit na sulit yung ilalabas yung pera dito sa Vogue 900 DSX. Promise. Anyway, kung gusto nyo mag-test ride, this is a demo bike, so pwede na mag-test ride. Just have to go to Vogue Caloocan or Imus to book a test ride. And at the same time, if you have any questions, you can just message their Facebook page. You can also visit directly their showroom para makita nyo rin yung mga iba nilang motor, hindi lang ito. Dito na lang tayo. Alanganin na. So, ayun. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. And you may also follow me on Facebook, TikTok, and Instagram. Guys, yung pag-like nyo dito sa aking video and pag-comment na rin really helps me a lot. And yung pag-follow nyo rin sa akin sa mga social media platforms ko really helps me a lot. At the same time, lagi tayong connected. Kung may mga motor tayong nagagamit, nare-review, nahihiram, makikita nyo. Pati na rin yung mga events na napupuntahan natin. And of course, guys, yung mga ride na napupuntahan natin or mga destination na napupuntahan natin. Yun, malalaman nyo. Magiging updated kayo agad-agad. So, again, don't forget to like and follow, comment, and everything. And yun lang. Thank you so much for watching, and I hope to see you guys on my next vlog. Bye-bye mga kabeki!